Simulan na natin ang Bawal Judgmental AK, Ryan, pwesto Bulak na. na. Pwesto na. Pwesto na ba? Copy, boss. Teka lang. Ryan, Let's go, pwesto. Ryan. Alan, Bulagta. Grabe na yun sa akin. At habang tayo pumupwesto, abay, kilalanin natin makakasama nating kumilatis. Dabber Cats, pasok. Pasok. Sino yan? Sino yan? Oh. Hello mga Dabber Cats! Ako po si Christina Ko. Ako po ay naniniwala sa kasabihang health is wealth. Totoo naman yun. Totoo naman. Kaya ako Hindi ka dito, ingat talaga ako sa mga galaw ko. Talaga ba? Talaga ba? Christina Christina. Ko! Welcome to Eat Bulaga, Christina. Ano ginagawa mo, Christina, sa buhay? Ako po ay nag-work sa hospital right now. Oh, Oh, anong trabaho? As what? I'm in the kitchen area. Ay, Kami po ay nagluto for the long-term like mga pasyente and Oh. then sa mga matatanda. So, hindi ka lang ordinaryong kusinera. Do you have to be a nutritionist pag ganyan? We have some different procedures at saka pina-follow ng mga rules and regulation in terms of mga different sickness nila for diabetic. depende siguro. Pag Depende. diabetic, alam mo na, walang sugar. Pag uric acid, alam mo na din. No, Pero Christina, Yes. eto na. Ang tanong, judgmental ka ba? dapat. Well, in case of my work naman po, it depends po kasi medyo pasyente tayo. So, we need to love them, care for them. So, hindi po ako pwedeng Hindi mag-judge. pwede. Less Depende po judgmental. siya. Dito dapat judgmental ka. Ha? Gamitin mo Oo. ng konti. Kahit konti lang. Yes, Kasi- subukan natin. Pag nakumpleto mo yung lahat na itatanong namin sa'yo, tama ka lahat, may 30,000 ka. Hawakan Wow. mo na agad yung 30,000. Thank you po. Christina, galingan mo sa pagsagot. Pag-isipan mong mabuti. Dahil kapag mali ang sagot mo, maminusan natin yan ng 10,000 Siyempre, hindi mo pesos. papayagan yan na mamainasan. Simulan na natin ang Round Round 1! Talasan ng pakiramdam dahil ito na ang makakasama nating magdala sa iyo ng swerte. Dabber Cats, Pasok! Pakilala, please. Ako si Tristan Ramos mula Taguig City at ako'y naniniwala sa kasabihang ang buhay ay parang Facebook status. Minsan masaya, minsan madrama pero laging may nagko-comment. Uy. Uy. Totoo yan. Sadre Arts. Next! Next! Magandang hapon, Dabber Gods. Ako si Jovi from Quezon City at ako ay naniniwalang pag may tiyaga, may nilaga. Bago yan, bago yan. Next! Hi, I am Ana Ladoing from Malvar, Batangas. Naniniwala po ako sa kasabihan na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, malamang may stiff neck yan. Ano sa tingin mo ang mga kwento nila, Christina? Kung nakasalubong mo sila sa kalye, ano sa palagay mo? Palagay ko po sila ay nagtatrabaho sa call center, Buwa. rebanded. Yan ang pinakamadaling isipin. Naisip mo yun, ha? Laging call center. Mahirap. Ngayon lang may nakaisip nun, bossing. Oo, ano? first time. O, ito na, Christina. Bibigyan ka namin ng chance na mas makilatis ang kasama natin ngayon. Kaya, mga Dabber Cats, tinginan muna. Eye to eye. Pinikilatis talaga eh. And totoo. Okay. Ngayon natingin na kayo ng eye to eye, nakita mo ba na puyat sila? At galing sila sa trabaho sa call center. Nose to nose naman. Sana tama ang kutob mo sa mga bisita natin. Good luck, Christina. Good luck, Christina. Para sa round 1, alamin na natin ang tanong! Ang tanong! Lahat sila ay mga kapapasalang sa bar exam. Kabilang sila sa mga bagong bar passers na nag-oath taking kahapon. Oh, congrats sa tatlo. Congratulations sa inyo. Congrats. Ang tanong, Ang tanong. sino sa kanila ang inabot ng 12 years sa kanyang law school journey bago nakapasa? Okay, Christina, narito ang mga pagpipilian mo. Nandyan po si Kuya Tristan. Kapatid mo. Attorney. Patid ko. Pwede rin po si Jovi. At pwede rin si Ana. Ayan na, Christina, sila ang pagpipilian. Tristan, Jovi, at
Ana. Sa tanong na sino sa kanila ang inabot ng 12 years sa kanyang law school journey, you have 10 seconds to decide and timer starts Now. now. Parang nagpare, no? Parang... Lahat yan pumasa. Race Pero good. sino yung inabot ng isang dosenang taon? Pwede na. 12 years, ha? Number 2. Si Jovi. Ang bilis. Sabi mo hindi ka judgmental, pero ang bilis mo nag-judge. Si Jovi, tama ba? Si Jovi ba ang napili mo? Bakit siya ang napili mo? Kasi po, Sumama siya kay Tito siya T. lang yung medyo hindi nakatingin sa akin na At Jovi. matagal. Natakpan ni Tristan. Mahihain siya. Hindi siya tumitingin ng diretsyo. Is that your final answer, Christina? Si Attorney Jovi nga ba? Final judgment? Yes. Final judgment. Lock it! Check or X? Si Attorney Jovi. Tama kaya na siya ang inabot ng 12 years? Alamin natin. Check or X? Wow! Check! Thank you. Galing mo doon, Christina. Congratulations! Safe ang 30,000 mo. Kausapin natin si Jovi. Si Attorney Jovi. Attorney Joey, congratulations po muna sa inyo for passing. Thank you po. Thank you. So 12 years. 12 Opo, Inabot. 12 years. Bakit po? Why? Kwento nyo naman sa amin. Actually, 12 years siya, pero 6.5 academic years siya. Kasi aside sa pagiging law student, ako rin ay isang working mom. So, 2011 ako nag-start na mag-enroll sa law school. Una sa probinsya. And then, nung second year ako, nagkaroon ako ng baby. I started a family with my husband. And I needed to stop kasi kailangan i-prioritize yung baby. And yung mother ko tsaka yung mother ng husband ko are both traditional wives. So, they advised me na to focus na lang sa baby kasi si husband ang magpo-provide. Kasi ganun yung traditional setup dito sa atin. So, nakinig ako. But then, I realized na gusto ko talagang maging abogado. So, I convinced them and I pursued my dream. Nag-enroll ulit ako. Pero nung fourth year na ako, we needed to move to NCR kasi may offer si husband sa trabaho. Nung pagdating ko dito sa Manila, I discovered na mahal yung mga law school. So, kailangan na lang gastusin yung pera sa pag-aral ng anak ko kasi nag-elementary na siya at that time. So, nag-step back na naman yung pangarap ko para i-prioritize yung pamilya. Nung nakapagtrabaho ulit, saka ako nag-enroll sa school. And then, nagtuloy-tuloy na hanggang sa makagraduate ako last year, nung 2023. So, inabot from 2011 to 2023, 12 years in 12 total. years. talaga. Gaano ba katagal yung normal na pag gusto mo maging abogado? Law school, ilang years talaga yon? Yung curriculum, kapag full-time student ka, ibig sabihin, dire-diretso lang yung pag-aaral mo at wala kang ibang ginagawa. May 4 years na curriculum. Pero may executive class naman para sa working students na 5 years. Tapos after nung curriculum na yon, meron pang pre-law. Or Yes. ilang years Before. naman yon? Yung typical na 4 years, kagaya sa course ko, 4 years yung pre-law ko. So, in total, bali 16 years na nag-aral bago makapag-take ng bar. Ang taray. Paano pagka yung buntis? Pumapasok ka ba sa... Pwede. Oo, actually, nung second year ako, buntis na ako nung second sem. Pero nung 2023, yung last school year ko, supposedly, magte-take ako ng 2023 bar examinations. Pero nung last sem ko na sa school, I got pregnant again and tumapat yung expected date of delivery ko sa midterm exams. Ay, paano yun? So, kinailangan kong isugal o i-risk yung condition ko at that time at para makapag-take pa rin ng naka-schedule na midterm exam. So, na-take mo po, attorney? Opo, Habang... from St. Luke's, naalala ko doon kasi may condition yung baby ko, nakaniko pa siya. Kinonvince ko sila na i-release na kami para umabot ako sa naka-schedule ko na midterm exam. So from St. Luke's, pumunta kami ng school, nasa sasakyan yung baby ko, tsaka yung, iyak na ako. yung
Ang pangit ko kasi sa TV. Ay, Totoo yan. Huwag mo tingnan yung TV. Totoo yan. Wag po kayong mag-alala. Oo, yan. Oh. Mamalan dito ko nga. Walan po ako ng karir. Tumabi ka nga mamalan. Sana mag-serve ako inspiration sa'yo. Nasa sasakyan kahit nakakalabas niya ng Nico kasi matigas yung ulo ko. I wanted really to take the midterm exams kasi iniisip ko na sayang last sem na gusto ko na talagang mag-take ng bar. So, I took the exams kahit na fresh cut ako at yung exam is in person at nakaupo sa armchair na handwritten. Teka, how many days after the ano? 4 days. Kakalabas ng St. Luke. So, parang witness yung mga security guard tsaka admin ng school namin na tinulungan ako makapunta ng ng classroom para Sa 4th floor pa daw ang exam. So, Walang elevator? sa yung first day po sa review room na merong steps na 2, yung yung day 3 na exam namin sa 4th floor. So I birthday remember pa pala eh. Totoong 4th floor. Opo, ay naalala ko po na sinakay nila ako sa parang cargo elevator. Shout out po sa mga tumulong sa akin during that time na kinarga po nila ako sa parang cargo elevator kasi wala pong elevator yung school. Para lang makapag-exam. Opo, inatid po nila ako sa Wait lang, di ba pag nanganganak ka, parang yung meron kang nakakalimutan, yung mga ganong Brain Opo. fog. Ano yun yung bang epidural, di ba? Epidural, Na pagka hindi ganyan. nakakalimot. Paano yung nakasagot ka pa sa exam? Paano yun? Opo, nakasagot naman po na iraos naman po yung yung exam ko at that time kahit naka-tramadol, naka-mix epidural and Ang galing mo naman. Ano sabi ng mister mo pala? sabi niya, support lang din naman po siya. Wala Di, pa- naman po parang siya hindi. days pa lang? Christina, ako hindi ko iniisip na support siya. Kasi alam mo- every time na kukuha ka ng law, pag gusto mong bumalik sa pag-aaral, nabubuntis ka eh. Baka naman, papanipigilan ka ni mister. Pero dito, alamin Ayan si natin. Mister. Kasama natin ngayon ang kanyang asawa na si Glenn. Si Glenn. Kausapin natin na Ikaw pala mamaalam. ako yung Pare, ano Glenn. pangalan mo? Glenn po. Glenn. Yes po. Glenn. Kasi ang sinasabi ni Ma'am Alan, parang pinipigilan mo yung pagiging lawyer eh. Hindi naman po, hindi Ah, naman hindi po. naman. Nagkakataon lang. Nagkakataon lang. Okay. Baka naman, Glenn, may gusto kang sabihin kay attorney na yung misis na determinado talaga. Yes, opo. Actually nga po, pangarap niya talaga kahit na pa-stop-stop siya. Tapos sabi ko sa kanya, wag niya nang tapusin. Pero gusto niya talaga kahit ganun kahaba. Kahit lumipat siya ng school, kahit may mga ibang subject siya na hindi na na-credit kasi ibang curriculum na. Yun, gusto niya talagang tapusin. Then, yun, sinuportahan ko lang siya kung anong gusto niya. Pag hindi, habla ka niyan, pare. Kahit medyo matagal, pero sabi ko sa kanya, at the end of the day, matatapos mo rin yan. Were there times, bro, na gusto mo nang pigilan si misis na okay naman tayo eh. Pwede namang hindi na natin i-pursue yung pangarap. Wala naman po. Actually, support lang naman ako. Supported husband naman po ako. Support naman pala. Ano trabaho ni Glenn? Glenn, ano trabaho? Civil engineer po. Aray. Baka meron kang gustong sabihin, Sir Glenn, kay Attorney Jovi bilang isa na siyang ganap na abogado. Congratulations pa rin. Kahit medyo natagal lang ka, ayun, tinapos mo yung pangarap mo para sa pamilya mo, para sa atin, at para sa mga taong nangailangan ng tulong sa legal na bagay. Kasi ang ano niya po kasi before, sabi niya kasi maraming hindi afford na kumuha ng lawyer. Sabi niya, pag nagkaroon ako ng sariling office, sabi niya, okay lang ba sa'yo na i-offer ko na pro bono for free? Sabi ko, okay lang naman, wala namang problema. Kaya yun, naabot niya yung pangarap niya. Huling tanong, Engineer Glenn. Maganda ba si TV si Attorney Joby? Oo naman po. Oo naman. Pwede bang mag-misa yan? Pwede na ulit. Pwede na ulit mag-baby. Attorney Jovi, ano na immediate career plans mo bilang abogado and syempre as a mom din? Sa ngayon po kasi nasa government office ako. So, magbabalik po muna ako ng serbisyo sa government. And then, yun nga po, gusto ko pong tuparin yung sinabi ko sa husband ko na mag-offer ng free legal service sa mga indigent clients. Yun po kasi talaga yung gusto kong gawin. Thank you very much. Mag-spend time na rin sa mga bata kasi sila po yung hindi ko nakasama during my law school journey. Wait lang, ano pangalan ng mga anak mo? Baka ang pangalan, Supreme Court, mga ganun. Appellate courts. Luke, Miranda, and Celine. Shout out kay Luke and Sneak.
Thank you, Thank you attorney. and congratulations, Attorney Jovi. Eh, kausapin din natin si Attorney Tristan na may kasabihan siya kanina, Pao, na ang buhay parang Facebook. Ano ang Facebook mo? Yun ang may gusto ko marinig sa'yo. Titingnan ko lang kung may mga comment din. Attorney, ikaw ilang years naman sa law school? Ako, inabot ako ng 5 years sa Alam, law school. galing niya talaga. Wala pa nga kwento. Sinugot pa lang. 5 So, years. 5 years sa law school. Kasi working student din ako nung nasa law school ako. Tapos, ilan yung total nung... Yun na talaga? Pre-law. Total, kasama yung pre-law, mga 10 years. Eh, yung kasama ako sa buhay. Ay, future. Ayun. ano Dadating yung tayo mga dyan, naging sir. trabaho mo as a working student? Siguro mag-start ako nung 14 years old pa lang ako. Kasi at an early age, na-expose talaga ako to hard work. Kasi yung father ko namatay nung 14 years old lang ako. So naka-receive ako ng anonymous call informing me na yung tatay ko namatay. Hindi pa pala namatay. Nasa ospital pa lang. Sinortcut ko kagad. So pagpunta namin sa hospital, kasama yung mother ko, nakita namin yung father ko na duguan. Tapos hindi niya kami ma-recognize. Tapos dinala namin siya to several hospitals. So 5 hospitals in 4 days. And then, doon ako nagsimula na maghanap ng trabaho. Because of that, yung high school ko offered me a scholarship. Pero in return, I had to work during the summer. So nagkakamada kami ng libro and iyon yung binibenta namin tuwing enrollment. And then nung college, I'm qualified for a working scholarship, pero for an academic scholarship, pero I opted for the working scholarship kasi nga hindi kaya ng mama ko who's working as a domestic helper at that time. So doon ako nag-start na maging janitor. So habang nag-aaral ako nung college, nagja-janitor ako. Sa umaga, naglilinis ako ng laboratory, nagluluto ng pagkain ng boss ko, magklaklase ako in between, and then pagdating ng gabi, magtatrabaho na naman ako. And sabi ko nga, nung mga panahon na yon, dun ko na-realize na the world treats you differently when your wallet is empty. Kasi parang dun ako nakakatikim ng mga hindi proper na treatment, especially dun sa mga tao na dapat nagtitreat sa'yo ng maayos. Meron din one time na habang naglalakad ako sa hallway, meron akong friend na nakasalubong ako. And then, parang bigla siyang sumigaw na, "Oy, Tris, nakita kita sa sa satellite lab, nagja-janitor." So, sa panahon na yun, hindi ko tanggap na kailangan kong gawin yung trabaho na yun. Kasi nga yung mga klase ko, mga mayayaman, mga magdodoktor. Pero ako kailangan kong gawin yun. Janitor. Pwede bang pakiulit from the top? Kasi Uy, wala ko teka naintindihan. Ang ganda kasi ng skill. Kasi naman titig na titig ka Uy, thank you sa pag-share ng story mo. Pero ano ba munang nag-motivate sa'yo to pursue a career in law? Nag-start kasi ako na as a microbiologist. Iyon yung... Microbiologist. Teka. Lawyer na, microbiologist pa. So, iyon yung tinapos ko na course. And iyon yung naging unang trabaho ko. Kaya lang, iyon yung first disappointment ko. Kasi parang... As a microbiologist, hindi ko in-expect na micro rin pala yung salary namin. Ay, ganun. So, because of that, nag-abroad ako. Pumunta ako ng Saudi Arabia. And then, ganun din, same disappointment. Mali din yung salary. Bumalik ako sa Pilipinas to work for a liquor manufacturing company. And then, ayun, na-educate ako na about the importance of financial planning. So, I've joined a life insurance company. And because of that, na-educate ako about estate planning. And doon ako nagkaroon ng interest to become a lawyer. Ang dami na niya napagdaanan. Diba, Ilang taon ka na, attorney? 42 years old. Magbe-birthday ako Uy, wala sa sa February itsura. 1. Uy, Happy birthday! Alasan tayo. How old are you, Pao? 42. Saan tayo? No, si Paulo. 42. Wow! Uy, pero congratulations sa'yo. Attorney Gabby, ang dami mong pinagdaanan pero successful ang end goal. Congratulations. Congrats. Attorney Galing. Tristan. Thank you, attorney. Inspiring ng story. Advance happy birthday. Saan kayo? Mamaya na lang. Si Ana. Kausapin din natin Si si Attorney Ana. Ana. Attorney Hi. Ana. Ay, sama ka sa amin. Birthday niya sa February 1. Tara. Kayo Ikaw naman, attorney, ilang years naman? Inabot ako ng yung mismong law school 6 years. 6 years. Yes. Oh. Tapos, ano yung mga, siyempre,
May challenges yan Correct. dahil law school. Oo, kasi dun sa 6 years na yon, I had to also work. So I'm also working full-time sa government bank. Very challenging and demanding yung trabaho. So ang mangyayari, umaga, papasok ka sa law school, kailangan hindi masira yung schedule mo. 7:30 to 4:30, matapos mo lahat ng work, then sasakay ako ng jeep or ng UV, tatakbo ng school. Tapos matatapos yung klase 9:30, kakain na mabilis, dapat lahat ng galaw mo mabilis. And halos walang tulog. Wala talagang tulog. Paano yung review? Hindi ba parang pag Oo. sinabi mo kasing law school, ang dami mong memorize, Correct. dami mo Oo. re-reviewin? Ayun nga, since very stressful siya, actually, I was born with post-hydrocephalus. So, may post-hydrocephalus ako. And lagi ako nagpapacheck up dun sa neuro ko at that time na. And then I remember, bago ko mag-enroll, first year in law school, tinanong talaga niya ako, sure ka ba? Talagang mag-e-enroll ka, lahat ng bawal sa'yo gagawin mo. Oo nga. Bawal mapuyat, bawal Ma-stress. ma-stress, bawal masaktan. Sabi ko, Dok, kung hindi ko po susubukan, at least man lang, pagsisihan ko po habang buhay. Pag di mo talaga Oo. tinry, And I'm no? glad I did. Kasi, Yes. naiiyak na. Oy, Kasi nandito congratulations tayo. naman. Yes. Oo. Congratulations. It took a long time. And sobrang hirap. Sabi ko nga, parang, pag tinignan mo yung journey, sobrang paliko-liko. Minsan sasabihin mo, magiging abogado pa kaya ako? Matatapos ko pa kaya? Kaya nung in-announce yung result nung bar exams, nung December 13, kalalabas ko lang ng ospital noon. Naka-confine ako for 5 days. Sabi ko sa doktor, pauwiin niyo po ako. Kahit man lang sa bahay namin, makita ko yung result ng exam. So, ayun, nagpe-pray talaga kami noon. May Nazareno, kasama ko yung family ko. And they were telling me, kung hindi lalabas yung pangalan mo, nandito pa rin kami, mahal ka namin. And I'm glad lumabas yung pangalan ko doon. Thank you. Congratulations, Attorney Ana. Congrats. Thank you. Kamusta na yung ano mo? Condition mo. Right now, normal naman. I'm living a normal life. Bawal pa rin talagang ma-stress ng sobra. Yung mga strenuous activity, bawal pa rin. So, hindi ko naranasan maglaro ng yung katulad ng mga maliliit na bata. So, wala akong experience na ganun. But I'm very happy kasi I have a supportive family. So, kahit na sabi nila, kung baka pwede, wag na. Pero kung gagawin mo, susuportahan ka pa rin namin. Yun And sabi. now, Attorney Ana. Yes. Oh. Gusto mo ba maglaro ng Jackstone mamaya? Hindi strenuous yun. Congratulations, Thank Attorney you. Ana. Congratulations. Thank you. At congratulations din sa'yo, Christina. Buong-buo pa ang iyong 30,000 pesos. At Mamalan, napasarap ang kwentuhan. Oo nga, ayaw na namin bawasan yung 30,000 mo. Iuwi mo na yan. Wala na tayong round 2. Okay. Well, congratulations, Christina. Baka meron kang gustong batiin. First, gusto ko muna magpasalamat sa bossing. Thank you, Tito Vic and Joey. Maraming salamat. And hello to all the Barkads out there. And shout out to all my friends, to all family and friends po. Hindi ko na iisa-isahin. Hindi, isa-isahin mo. Okay lang. Wag! Baka abutin din ng 4:30. Thank you very much and congratulations, Christina.